Kwentong pangbata ni Evyang. Noong unang panahon, may isang bayan na pinamumunuan ng isang sakim at mapagmataas na hari. Si Haring Barabas ay kinatatakutan ng kanyang mga sinasakupan, ngunit palihim din nila itong kinamumuhian. Walang ibang alam gawin ang hari kundi ang mag-utos at pagalitan ang kanyang mga alipin. Ang mga utos pa man din nito ay imposibleng gawin at hindi makatwiran. Ang hari ay mahilig kumain, matulog at mag-aksaya ng kayamanan niya. Nagkaroon ng matinding taghirap sa kanyang kaharian. Hindi maganda ang naging ani ng mga magsasaka at naging mahina ang benta ng mga mangangalakal. Ang lahat sa kaharian ay inutusang magtipid upang makaalpas sa taghirap na kanilang nararanasan. Lahat nga ng tao ay gumawa ng kanya-kanyang paraan upang makatipid maliban sa isang tao. Ang mismong hari na si Barabas ay hindi sumusunod sa kanyang utos. Walang itong pakialam na naghihirap ang mga taong kanyang nasasakupan. Patuloy siya sa paglustay ng kanyang kayamanan sa mga walang kwentang mga bagay. Habang ang lahat ng tao ay nagtitipid at minsan lang sa isang araw kung kumain, ang hari ay parang piyesta kung magpaluto sa kanyang mga alipin. Iba't ibang putahe ng iba't ibang mahal na klase ng pagkain ang kanyang ipinapahanda. At ang masaklap pa doon ay siya lamang ang kakain ng mga pinaluto niya. Maski sobra ang mga pagkain ay hindi niya niyayaya ang kanyang mga kasambahay o ang mga taumbayan na saluhan siyang kumain. Ang mga hindi niya maubos ay hinahayaan lang niya hanggang sa tuluyan na itong masira at hindi na pwedeng makain. Isang araw, habang nagpipiesta ang hari sa harapan ng kanyang palasyo, ay may lumapit na isang matandang pulubi. Humingi ng limos ang pulubi maski pagkain na lamang pantawid sa kanyang gutom. Iho pahingi naman ng kunting pagkain, nagugutom na kasi ako. Ngunit hindi pinansin ng hari ang matanda. Sa halip, pinagtabuyan pa niya ito. Umalis ka dito, ang baho mo. Nawawalan daw siya ng ganang kumain dahil sa mabahong amoy ng pulubi. Nagalit ang pulubi at sinabi sa hari, dahil sa iyong kasakiman, bibigyan kita ng isang leksyong hindi niya makakalimutan. Hindi pa natatapos magsalita ang matanda ay biglang kumulog at kumidlat. Ang hari ay unti-unting nagbago ng anyo. Nagsisigaw ito, patawad po, patawad po. Humihingi ng tawad sa matanda, ngunit huli na ang lahat. Biglang naglaho ang matanda habang ang hari ay naging isang ganap na halaman. Nakita ng taumbayan ang lahat ng pangyayari at nang lapitan ang halaman ay may nakita silang bunga nito. Ito ay bilugan at may koronang nakapatong. Ito na nga ang kanilang hari na si Barabas na dahil sa kasakiman ay naging isang halaman. Mula noon tinawag nila ang halaman na Bayabas mula sa pangalan ni Haring Barabas.